Isang malaking kagalakan sa atin sa araw na ito na tayo ay magkaroon ng baptism ceremony. Kadalasan kapag meron tayong baptism, sa labas natin to ginagawa. No? At ito ay sa swimming pool. Ngayon, meron tayong sariling wading pool. Ito ang gusto kong hindi na ilagay yung HDMI cable sa slides ko. Ipit. Yan. Gusto niya ano? Okay, sige. At ito yung ating pag-aaralan no sa bago tayo magkaroon ng baptism. Well, ang gagamitin nating lecture proper ay hango sa Confession of Faith natin ng 1689. At ito ay nasa chapter 28 of baptism. So 5 ang nais kong makita natin sa water baptism. Number 1 ay saan ba nagsimula? Saan ba nagsimula ang baptism? Kung babasahin natin ang Old Testament, meron tayong mababasa ng mga rituals and washing. Pero hindi yun ang baptism. At makikita natin ang baptism na mention sa New Testament nung si John the Baptist ay nagbabautismo sa Jordan River. Pero ang point natin ay gusto kong tignan na ang pinag-uusapan nating of baptism ay of Christian baptism. Kaya ano ang pagkakaiba nito? Nagbabautismo si John the Baptist sa Jordan River. At ito ba ay maaaring matawag na nating Christian baptism? Hindi. Dahil ang Christian baptism natin ay magsisimula ng inutos ng Panginoong Jesucristo ito sa kanyang mga disciples nung siya ay nabuhay na muli. Bagaman meron din tayong makikita na ang mga disciples ni Christ ay nagbabautismo, pero si Jesus Christ ay hindi nagbabaptize. Pero gusto kong maging specific tayo pagdating sa baptism na ang ating tinutukoy dito ay ang Christian baptism. Halimbawa, tignan muna natin yung baptism ni John. Yung origin ay kay Jesus Christ, ang origin nito, pero meron tayong preparatory ng baptism, ng Christian baptism, nung si John ay nagbabaptize sa Jordan River. At nung nakita ni John the Baptist, si Jesus Christ, dito yan sa John chapter 1 verse 29, ang sinabi niya, di ba, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." At dito ay ipinapakita na ang magiging gawa ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang kamatayan sa krus. Dito lamang tayo mapapatawad sa ating mga sala. Si John, sa chapter 4, sa Gospel of John, verses 1 and 2, mababasa natin na, "Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize, but his disciples." Ito ba yung nasasabi natin na Christian baptism? Ang talagang ating pinanghahawakan ng katuruan ay yung baptism that we celebrate today, katulad mamaya pagtapos ng lecture na ito, ay
rooted, ito ay nakaugat doon sa utos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, o yung tinatawag nating the Great Commission. Ito yung ating pinagkukuhanan ng ating believers baptism o kaya Christian baptism or of baptism dito sa ating confession of faith. Sa Matthew 28 verses 18 to 20, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority had been given to me in heaven and on earth. So therefore, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Dito natin makikita ang Christian baptism natin when the risen Christ commanded His apostles to take the message of the world to all the nations, at pagkatapos ay naroon na yung act of baptism, no? To baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya ang act of baptism is to be done in obedience. Pagsunod ito sa utos na binigay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At ito ay ipapractice even hanggang sa end of the age. Meaning, tayo ay magbabautismo at magbabautismo hanggang sa dumating o bumalik na muli ang ating Panginoon. At ang command na ito ay iniutos sa church. Hindi lang sa isang tao. Ang context nito ay church context. The command consists of the church going to the nations and making disciples. Kaya yung pinag-uusapan natin nung previous weeks na kung valid ang kanyang baptism o hindi, dahil meron talaga na na-baptize, nagkaroon ng water baptism. Ang mga isang tinatanong natin ay, ito ba ay church context o ito lang ba ay nag-outing, biglang merong isang tumayo na may tubig, ano pa ang ating gagawin? Na pag-aralan din natin na sa Westminster Confession of Faith tsaka ng Savoy Declaration, ang kanilang pagtuturo, ang pinapahintulutan lamang nila na gumawa ng seremonyang baptism ay ordained minister. Sa 1689 Baptist Confession of Faith, hindi natin ginamit ang ordained. Ang ginamit natin ay qualified. Ang maaring mag-perform ng water baptism ay ang qualified. Meaning, not necessarily ordained according sa ibang mga divines ng 1689, pero meron ng pagkakilala ang church na maari siyang mag-celebrate ng baptism. Kung papaanong ang 1689 Baptist Confession of Faith ay pinapayagang mag-preach sa pulpit ang tinatawag na gifted brother. Sa ibang confessions, ang Westminster ay kinakailangan ang preacher ay ordained minister. Kaya ang sagot natin nito ay ang point natin, first, there are two things articulated. The first is to baptize them in the name of the Father, batay doon sa Matthew 28, natin, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At pagkatapos, ang batay sa Matthew 28 ay ang disciples na inutusan ng Panginoong Jesus were to instruct these new converts in all the commandments of the Lord. Kaya hindi lang yung binautismohan ka at bahala ka na sa buhay mo. Kaya nakita mo yung koneksyon ng church sa binautismohan. Paano mo matuturuan ang isang nabautismohan kung di mo na siya makita? Kaya nandoon yung tinukoy ko na church context na ito sa ating pag-aaral. Ngayon, tingnan natin itong
karugtong na ito. So, ang origin ng baptism natin ay ang Panginoong Jesus ang nag-utos nito at ito ay nangyari nung kanyang resurrection, the risen Christ. At ang isa sa makita rin natin na mga talata ay itong sa Acts chapter 2. Ngayon, sinunod ng mga apostles ang turo ng Panginoong Jesus na sila'y mabautismo, pero ang unang example after Matthew 28 ay sa Acts chapter 2, nangaral si Pedro. And Peter preached to the multitudes, at ito ay yung feast ng Pentecost. At merong napakagandang response ang mga tao, at mababasa natin ito sa verse 41 ng Acts 2, Then those who gladly received His word were baptized. And that day, alam nila kung ilan. And that day, 3,000 souls were added to them. Dito lamang ay meron na tayo makikitang ang baptism ay hindi hiwalay sa local church and even sa church membership. Kasi bilang 3,000 at naidagdag, ilan ba ang unang composition ng church? 120. And so 3,120 na sila. Kaya there was this emphasis na sinasabi nitong Acts chapter 2 na they have to embrace the message. No, ipinangaral ang ebanghelyo and they have to embrace the message. Ang ibig sabihin nito, nandun yung pananampalataya, faith, expressed in it. At pagkatapos ay water baptism. At itong mga bagong converts na ito joined the other disciples. Kaya yung pattern na makikita natin, una may preaching, at pagkatapos mayroong response, at pagkatapos ay narito na ang water baptism. At ito ang makikita nating pattern sa Book of Acts. Ngayon, ang Acts chapter 2, si Pedro ang nangaral. Pagdating ng Acts chapter 8, ay makakaroon tayo ng 2 accounts of baptism among new converts. Ang una ay doon sa verse 12. Si Deacon Philip naman ang siyang nangaral. Acts chapter 8 verse 12, But when they believed, Philip, as he preached these things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. At ang second ng conversion na ito ay yung Ethiopian eunuch. Matandaan nyo, Acts chapter 8 din yan. Sa verses 27 to 40 na ang Ethiopian eunuch ay pinaliwanagan nung binabasa niya yung scroll ni Isaiah at pagkatapos ng isipin nyo, Old Testament pointing to Christ, at nung siya ay naliwanagan, ay naroong siya ay nagpabautismo. Pero prior nung baptism, ay meron na tayong makikita dito sa eunuch na ito na meron ng pagkilos ang Diyos. And so there is a record of conversion at pagkatapos yung eunuch ay nabaptized. Ngayon, yan ay Acts chapter 8. Acts chapter 9 ay ang conversion naman ni Saul of Tarsus, siya si Apostol Pablo. At makita natin yung kanyang conversion, di ba, nabulag siya. At pagkatapos ay pinuntahan siya ng isang disciple na ang pangalan ay Ananias. At pagkatapos siya ay nabaptized. Acts chapter 9. Acts chapter 10 ay ang household ni Cornelius. Cornelius and his family along ng kasama niya were baptized. Ngayon, kung ating susubaybayan ang kwentong ito, na itong chapter 10 ay nagsimula ng ipakita na nililigtas na ng Diyos ang mga hindi Hudyo lamang. And so yung work of God is now being showcased ng mga Gentiles. At si Cornelius and his family
ang unang makikita natin dito. That is in chapter 10 ng Acts, verses 44 to 48. Ngayon, pagdating ng Acts chapter 16, nang sinusulat ito ni Luke, di ba si Luke ang siyang may akda ng Acts, inilahad niya ang isang babae na naligtas. And so Luke recounted the saving work of Christ sa babaeng itong ang pangalan ay si Lydia. At the same chapter din, hindi lamang si Lydia, kundi meron pang isa, yung Philippian jailer sa Acts 16. At dito ay nabanggit na sila ay nabautismon, ang Philippian jailer together with their households. No? Ang Acts 16 verses 11 to 15 at saka 31 verses 31 to 34. Pagdating ng Acts 18, ang nabanggit dito ay ang ngalang Crispus. Si Crispus ay ruler of the synagogue. Sumampalataya siya sa Panginoon at pati ang kanyang household, at dahil kay Crispus, ang Corinthian church ay nabuo. Ito yan. Ito yung many of the Corinthians, when they heard the gospel, they believed and were baptized. Kaya, pagkatilig na natin, ang baptism natin, o yung Christian baptism natin, is rooted in the revelation of the New Testament. Hindi ito nanggaling sa Old Testament. Ang Old Testament may washings, di ba? Mayroong rituals, pero hindi ito ang ating tinatawag na Christian baptism. And this is done in obedience to the clear command of the Lord Jesus Christ. Kaya, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka pa nababautismo sa tubig, ano pa ang dahilan para ikaw ay hindi mabaptize? Dahil utos ito ng Panginoon. At mayroong ibang paliwanag patungkol sa pamamaraan o pattern ng baptism, katulad ng halimbawa ng mga Reformed churches, kung sila ay confessional church, umahawak sa Westminster, tsaka ng Savoy Declaration, dahil ang mga tinatawag nating mga Reformed churches na kinokonekta nila yung justification nila ng pagbinyag ng bata, paedobaptist ang tawag natin, or infant baptism. Dahil sa kanila ay ang root ng kanilang baptism ay Old Testament. Tayo mga Baptist ay sinasabi natin Christian baptism dahil ang ugat ng ating baptism ay sa New Testament. Sa ibang Reformed Church ay kinoconnect nila ito sa circumcision, yung mga lahi ni Abraham na tinutuli, yung covenant ng Diyos kay Abraham. Pinag-aaralan natin yan sa ating Sunday School. Ngunit tayo na mga Baptist ay talagang sinasabi natin na ang water baptism o believer's baptism o Christian baptism was rooted firmly in the new covenant and is performed in strict obedience to the command of Jesus to baptize disciples. Hindi to baptize babies, no? To baptize disciples. Kaya, ikalawa, ang kahulugan ng baptism. Ngayon, ito ang ating 69 Confession of Faith of chapter 29. Baptism is an ordinance of the New Testament. Tingnan niyo ang ating confession. Ito ay rooted sa New Testament. So, meron tayong paghihiwalay sa mga nagbibinyag ng bata, mga Reformed churches, Presbyterian Church, o yung mga humahawak sa Westminster Confession of Faith, tsaka ng Savoy Declaration. Sa atin, sinasabi natin, baptism is an ordinance of the New Testament ordained by Jesus Christ to be unto the party baptized a sign of his fellowship with him in his death and resurrection, of his being engrafted into him, of remission of sins, and of giving up in God
through Christ Jesus to live and walk in newness of life. Kaya, tingnan natin itong kahulugan ng baptism. Ano ang primary meaning or ano ang significance ng baptism? Unang-una, ito ay doon sa babautismuhan. Ito yung sinasabi, to be unto the party baptized. At dito sa pag-aaral natin na ito, ay ikinokonekta talaga ng Book of Acts na ang nababautismuhan ay naidadagdag sa bilang ng iglesia lokal. Halimbawa, yung sa Acts chapter 2, verses 40 to 47, nagrepent sila, sabi nila, brothers, what must we do? Di ba, nangaral si Pedro, at they were cut to the heart, at pagkasabi ni Pedro ay, repent and be baptized. Repent and be baptized for the remission of your sins. At 3,000 souls ang naidagdag. At pagkatapos, and they were added to the church. Di ba? At ang karugtong na makikita natin dito, araw-araw sila ay magkakasama and they devoted themselves to the apostles' doctrine, to fellowship, to prayer, and to breaking of bread. Kaya masasabi natin na itong turo ng New Testament, itong baptism na turo na ito ay mayroong corporate nature. Meaning, ang nababautismuhan ay parang baptism is parang a doorway, no? Nagiging pintuan ito, showing union with the people of God. Nakakaroon ng union sa mga mananampalataya. Pero hindi ito ang ating emphasis. No? Ang point natin dito ay four things that we need to see sa ating confession of faith. Unang-una, sinasabi natin, baptism is a sign of fellowship with the Lord. Ngayon, ang bautismo ay nagpapahayag o nagtuturo o may sinasabi. Ulitin natin, baptism is a sign of fellowship with the Lord. Ang point nito ay hindi ka lamang bibinyagan basta-basta. Ang nakikita natin, ang baptism is associated with the person and work of Christ. Kaya nga tinatawag natin itong Christian baptism. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang gawa ni Kristo. Ito'y iniutos ni Kristo, sumusunod tayo sa utos ni Kristo, pero hindi natin inihiwalay ang gawa ni Kristo. Meaning, hindi natin inihiwalay na ang kamatayan ni Kristo, ang siya naging kabayaran ng ating kasalanan, at tayo ay mayroong pagpapahayag ng kung paano si Kristo ay namatay, si Kristo rin ay nabuhay. Ang pagkabuhay ni Kristo ay nagtuturo. It is a sign ng newness of life na meron tayong bagong buhay. Kaya meron tayong determinasyon na mamuhay ng kay Kristo. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung pagkatao mo dati. Ikaw ay isang bago na. Ang pinapahayag natin ito ay meron tayong determinasyon na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, baptism is a sign of union with Christ. Nung siya'y namatay at nabuhay na muli, yung sinabi ni Apostle Paul nang siya'y sumulat sa mga taga-Roma, chapter 6, verses 3 to 5, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been united in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Ang paliwanag nito, mayroon ako narinig na isang nagturo
na ito ay isang parable, kumbaga, yung sulat ni Apostle Paul dito sa Romans 6 na ito ay parable, that ang parable na ito ay yung in the act of immersion. Kaya tayo ay hindi nagwiwisik. Okay? Ang marami kasing mga paano kung siya matanda na pag nilubog mo baka magka-pneumonia. Mademanda pa kayo, pastor. Diba? Mademanda pa kayo, kaya wisik na lang. Well, these are maaring masabi natin na hindi pangkaraniwan. Hindi ako makikipagtalo dyan. Pero ang point nito ay maraming dahilan. Hot water ang ilagay mo. Maglagay ka mo na lang heater. Yung alam mo yung nabibili sa Quiapo, painit mo muna. Tapos pag mainit na, wag na may kumukulo. Mainit na tsaka na siya ilublob. Pero ang point natin, kaya tayo hindi nagwiwisik. Diba? Yun yung sinasabi natin. Na dahil meron siyang tinuturo na ito ay nagsasabi ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Pangatlo na aspect nito is a sign of the forgiveness of sin. At ito ay mahalaga sa atin na hindi ka napatawad ng kasalanan nung ikaw ay binautismuhan. Ang tawag doon ay baptismal regeneration. Hindi ka na born again o hindi ka napatawad nung ikaw ay nabinyagan o nabautismuhan. Kundi, ikaw ay napatawad na sa iyong kasalanan. Okay? At ang iyong pagpapahayag publicly at paglubog ay sinasabi mong ako'y napatawad na sa aking mga kasalanan, I am in union with Christ, yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, at sinasabi natin na ito ay lengguwahe ng tulad ng tubig ay nagagamit sa paglilinis. Ang tubig, ang water baptism ay simbolo. Ito yung point. Tumuturo ito na nahugasan na ako sa aking kasalanan. Ang pang-apat ay ang water baptism ay pagpapahayag na ako ay mamumuhay at susunod kay Kristo Jesus. Ang aking determinasyon ay sumunod, to follow Christ habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Kaya, yung sinasabi sa ibang epistles, the baptism that saves you, yung sulat ni Apostle, ngayon, hindi nakapagliligtas ang baptism. Kundi, kung kayo ay nabautismuhan sa tubig, alalahanin ninyo itong apat na ito. No? Ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you are now in union with Christ, so meron ka ng fellowship kay Kristo, at yung dahilan na kung bakit ka nagpalubog ay hindi dahil nag-swimming kayo at nung nagtanong yung, ano ba ang tawag doon? Leader, sino sa inyo ang gustong magpabautismo ngayon sa tubig? Nagtaasa ng kamay. Nung tinignan mo, ikaw na lang yung hindi nakataas ng kamay. Kaya, sige na rin. Ang point ay, hindi naiintindihan. Di ba? Hindi naiintindihan. Ang sinasabi natin, ako'y namatay kasama ni Kristo, lubog. At pagkaahon, ako ay simbolo na ay may bagong buhay. At ako'y nagpapahayag na magmula ngayon, ipinapahayag ko. Kaya nga, ang baptism ay gusto nating gawin sa church. Dahil ipinapahayag ng mababautismuhan na sinasabi niya sa Panginoon, sa mga anghel, at sa atin, that he or she is determined to follow Christ hanggang siya'y may hininga. Yung paragraph 2 nitong ating confession of faith, those who do actually profess repentance towards God, faith in and obedience to our Lord Jesus Christ are the only proper subjects of this ordinance. Kaya hindi tayo nagbabautismo na hindi natin narinig ang kanyang pananampalataya. Si Jmar ay nasuri
noong nakaraang Lord's Day, kaya hindi tayo nagbibinyag ng bata. Nakita nyo kung bakit hiwalay tayo sa Reformed churches, although kapatid natin sila, no? Hindi natin sila inaaway. Yung ating 1689 ay hango din. Marami nga tayong hiniram, kinuha sa Westminster, pati sa Savoy. Pero pagdating dito ay ang Baptist ay tumayo ng kanilang sariling paniniwala na sinasabi natin na ang dapat lamang mabautismuhan ay ang mananampalataya. Meron siyang maliwanag na pagpapahayag ng kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan, pagsampalataya kay Kristo, at pagsunod sa turo ng Panginoon. Ito lamang ang maaari na mabautismuhan. Ang Westminster Confession of Faith, for instance, dito sa kanilang chapter 28 ng Westminster Confession of Faith, sinasabi nila, not only those that do actually profess faith in and obedience to Christ, but also the infants of one or both believing parents are to be baptized, and those only. Kung ang magulang ay mananampalataya, yung mga anak nitong magulang na ito ay maari ding mabautismuhan. Sa atin ay hindi. Ito ang posisyon ng Baptist. Ang Baptist cannot agree dito sa position ng Westminster, unang-una, dahil wala sa Bible ito. They do not see this practice in their Bibles. Yung framers natin ng 1689. At importante sa atin, tingnan nyo ito, those who do actually profess repentance towards God, faith in, and obedience to our Lord Jesus Christ are the only proper subjects of this ordinance. Meaning, tayo na mga Baptist, ang ating hinahanap ay yung maliwanag na mayroong credible profession of faith. Kung hindi mo maipaliwanag ang mabuting balita, kung hindi mo maipaliwanag na ikaw ay anak ng Diyos, kung hindi mo maipaliwanag ang kahulugan ng sinasabi nating biyaya, sa biyaya ng Diyos ako naligtas, kung hindi mo maipaliwanag yan, ang iyong confession ay hindi credible. Kaya, meron ma-offend kung minsan, paano ba naman itong, iglesyang ito, para ako nag-a-apply ng trabaho. Sinusuri ako. Ang totoo, ang hinahanap ng church officer ay, maliwanag ba sa iyo yung mabuting balita? Kung ba't ba tinawag na mabuting balita? Maliwanag ba sa iyo paano ka naligtas? Maliwanag ba na ang iyong pagsisisi? Maliwanag ba ang iyong pananampalataya kay Kristo? Iyan ang ating sinasabi. Kaya tayong mga Baptist ay talagang ating pinapahalagahan na ang binabautismohan ay yun lamang who make a credible profession of faith. Hindi basta, pastor, pagtayo ko dyan, kaya ko na lahat yan. Bago ka tumayo, gusto naming marinig kung ang iyong bang confession ay credible. At naalala ko, yung sinabi kanina sa Acts chapter 2, verses 41 and following. Pero ang gusto ko makita natin dun sa Acts chapter 2, verse 41, then those who gladly receive the word. Yung pagtanggap nila ng mabuting balita ay nagbigay sa kanila ng kagalakan. Bakit? Dahil para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi dahil sa ating gawa. Walang maipagmamalaki tayo. Lahat tayo ay bagsak kung ang ipagmamalaki natin ay gawa natin. Maari tayo makalapit sa Diyos sa panawagan ng Diyos at sa Kanyang biyaya. Ang gagawin lamang natin ay tanggapin ang biyayang alok ng Panginoon. Hindi ba't mabuting balita talaga yon? Kung maunawaan natin yun, dapat pa-impyerno tayo,
pero may namatay para sa atin at ang tanging kailangan nating gawin ay akuin, tanggapin ang ginawa ni Kristo. Di ba magbibigay ng kagalakan yon? At kung maunawaan natin yon, ang susunod nun, sabi ni Luke sa Acts chapter 2, at sila'y nabautismuhan. Magalak na tinanggap ang pangangaral, ang mabuting balita, at sila'y nabautismuhan. Kaya, importante ang baptism na mayroong credible profession. Hindi pamparami ng membership. Lagi ko sinasabi, ang church life ay hindi, ano yung term ko nung ginamit, ay hindi statistics. Yung lagi natin tinitignan yung membro, ilan bang? Konti tayo kakaawa naman tayo doon punong-puno No, church life ay hindi statistics. Ang church life ay mga alagad o disipulo ng Panginoon. At nawa, lahat kaming mga pastors ay merong ganitong puso na hindi dami ng miyembro o laki ng pera o may building, kundi ito bang iyong pinapasturan ay masabi mo na talagang mayroong credible profession of faith. Talaga bang sila ay mga mananampalataya? The outward element sa paragraph 3 to be used in this ordinance is water, wherein the party is to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi ko matandaan, pero parang nabasa ko ito sa social media na nagkakaroon ng maraming mga nagsisisi sa kanilang kasalanan sa Africa na Muslim country. Ngayon, ang problema ay paano sila babautismuhan? Walang tubig doon. Alam mo, ginawa ng mga African leaders, ng chieftain na unang na-save, naghukay. Naghukay ng lupa. At pagkatapos nilagyan nila ng plastic yung hinukay nila. Ito yung mga sa pagpagawa ng mga fish pond. At nag-igib ng tubig sa malayo at sila mano-mano nilagyan nila ng tubig. Kaya hindi dahilan na masabing walang tubig. Paano tayo nababautismohan? Naalala ko yung tatay ko nung nabautismohan. Very memorable yun. Kasi sa ilog sila binautismohan ng aming unang pastor. At tuwan-tuwa sila, biblikal na biblikal. Talagang ilog. Di ba? Jordan River, ilog. Matapos silang mabautismohan, ilang di pa lamang umahon yung kalabaw. Ang point ay, the proper element ay kinakailangan, baptism utilizes water. Bakit tubig? Kasi ang tubig ay nagsisimbolo ang ginagawang tubig ay nakapaglilinis ito, right? So water is the element used for cleansing. Kaya sinasabi natin na walang baptism na hinihipan ka, kundi kinakailangan ay may tubig. At ito ay immersion. Ito ay nilulubog. Dahil hindi ka lamang nililinisan ng tubig, kundi ito ay burial, di ba? Ito yung inyong union ng death ni Christ. So, ikaw ay nililibing at ikaw ay may resurrection. Kaya itong ating kiddie pool na ito, bago yan dumating dito, ang daming diskusyon. At sinasabi ko, basta kailangan lubog. Yung iba kasi, di ba, nakalitaw yung half body, basta mailubog. Pero yung conviction ko talaga ay lubog, dahil merong connection ng burial and resurrection. At ang utos ng Panginoon ay to baptize disciples in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ito yung Trinitarian formula ng baptism. At meron kasi na nakikipag-diskusyon na ako, ang gagamitin kong ang pagbautismo ay I baptize you in the name of Jesus. Well, nakita naman din natin sa Acts chapter 2
to be baptized in the name of Jesus, at naulit-ulit ito sa Acts chapter 18, verse 35, and Acts chapter 19, verse 5, na nandoon ang bautismo kay Kristo lamang o kay Jesus lamang. Sa Romans chapter 6 verse 3, si Apostle Paul ang sabi niya na that we are baptized into Christ. Kaya mayroong mga Christian group, yung mga oneness, yung mga Unitarian, sinasabi nila ang aming formula of baptism ay in the name of Jesus. At kayo, Trinitarian, kaya kayo nagbabautismo ng in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kami ang totoong Kristiyano, kasi ang aming baptism ay sa ngalan ni Jesus. Paano natin ipaliliwanag ito? Unang-una, ay si Jesus ang nag-utos sa kanyang mga alagad sa Matthew 28 bago siya umakyat, at ito ay mandato, ito ay command, na baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, paano natin maiko-connect yung baptize them in the name of Jesus? This Jesus commanded us to baptize disciples in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ngayon, kung hindi dapat natin pinaghihiwalay ang dalawang ito at sabihin natin, ano bang proper formula ng baptism? For the record, ang Reformed churches ay talagang nanindigan na ang baptism formula is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bakit ito ang paninindigan ng Reformed churches? Ipinakikita natin na ang ating kaligtasan ay Trinitarian in nature. Ang Father ang siyang nagplano, ang Anak ang siyang namatay doon sa plano na yon, at dahil tayo ay makasalanan sa kamatayan ni Jesus, ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano ang role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit ang siya nag-apply ng ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nandun yung Trinitarian work. Kaya doon sa mga naninindigan pa rin hanggang sa ngayon, na ang tama ay in Jesus' name, ang sasabihin natin, I would agree na ang turo ng baptism ay in Jesus' name. This Jesus commanded us to baptize disciples in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And paragraph 4, sinasabi natin, immersion or dipping of the person in water is necessary to the due administration of this ordinance. At maliwanag sa Old Testament na mayroong tinutubog at mayroong winiwisik. Yan ay Old Testament language. At ang ating sinasabi ay immersion. Ay ang tamang mode of baptism. Ngayon yung issue ng kung siya ay matanda na at may sakit at wag nang ilubog. Sabi ko, hindi dito ang ating discussion, pero ang ina-affirm natin na mga Baptist ay yung necessity of immersion. Bakit? Una-una, yung word na baptism, sa Greek word niyan ay baptizo. At ang ibig sabihin niyan ay lubog. Kaya nga, ang confession of faith natin ay masasabing, words matter to us. Mahalaga yun. Yung word na baptism, yan ay baptizo, yan ay lubog. And it is a biblical doctrine ng inspiration ng Scripture, that the very words of Scripture at lahat ng mga words of Scripture are inspired by God. Kaya yun ang unang-una na makita natin. The second argument for immersion is found that we can determine from the actual baptism performed in the New Testament ay sila ay nasa tubig. Halimbawa, nung binautismo ni John the Baptist si Jesus, sa Matthew chapter 3, verse 16, Jesus came out of the water. At pagkatapos nito ay Matthew 3:16 yon. At pagkatapos ay yung Ethiopian eunuch sa Acts 8:39, they came up out of the water. At yung Romans chapter 6 verses 4 to 5 ng symbolic meaning of cleansing and of resurrection. Kaya yung paglubog
ng katawan, no? Sa tubig ay ipinakikita rito yung symbolism ng cleansing at tayo ay nahugasan sa ating kasalanan ng dugo ni Kristo. At saka yung pag-ahon is the body rising from the water is a vivid picture of the resurrection of Christ. At yung pag-ahon sa tubig ay pagpapahayag ng believer's resurrection in Christ. Hindi lamang na tayo ay mayroong bagong buhay, kundi ipinapahayag din natin. Darating ang araw, bubuhayin tayong muli ng Panginoon. Luluha tayo kapag ililibing ang ating mahal sa buhay. Luluha tayo sa ating tinatawag na funeral wake. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil meron tayong hinihintay na sa pagbabalik na muli ng Panginoon, bubuhayin niyang lahat. At ang mga nakay Kristo ay magkakasama-sama. So in conclusion, ang pagkakaiba natin sa ibang mga reform ay masasabi natin ng great appreciation natin we appreciate ang ating mga reform brothers, pero sinasabi natin na ang ating confession, dito tayo maghihiwalay talaga ng mga Presbyterian, mga Dutch Reform, at iba pang mga Reform, tsaka yung Congregationalist, yung Savoy, na ang kanilang binibid at kinikilalang pitagan na theologian ay si John Owen. Pero tayong mga Baptist, ang sinasabi ng ating confession, the Holy Scriptures, the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge and faith and obedience. Then, ang point natin, kaya ganito ang ating posisyon pagdating sa water baptism. I'll give you 5 minutes kung meron kayong question bago tayo dumako sa baptism. Ito na ba ang, suot mo? Merong gustong magtanong bago tayo dumako sa baptism ceremony? Kung wala na, pwede tumayo si Jmar, Brother Jmar. May tatanong ako. Sinisilip mo yung outlet. Pag shorted yan, talagang dead. Sige, bago tayo dumako, normally ang minister ay kasama sa pool. Kaya lang, hindi kami kasya dyan. Sayang naman yung aking nose. Narinig namin, Jmar, yung iyong testimony last Lord's Day dito. Tinanong ka ng mga brothers and sisters patungkol sa iyong pananampalataya. Inuulit ko lamang, ikaw ba ay sumasampalataya na tanging si Jesucristo lamang ang gawa ng Panginoong Yesus? Ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay na muli ang nakapagligtas sa iyo. Opo, tinatanggap po. Pinaniniwala ko po. At pinaninindigan ko po. Okay. Ikaw ba ay sumasang-ayon at tinatanggap mo na ikaw ay babautismon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sapagkat sa ating katuruan,
sa ating doktrina at sa ating pinangahawakan na kapahayagan ng pananampalataya ay ang Trinidad, ang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit ang siyang merong pagkilos. Isang Diyos, hindi tatlong Diyos. Isang Diyos na mayroong tatlong persona ang siyang kumilos sa iyong kaligtasan. Ang ibig sabihin, ang Ama ang siyang nagbigay ng mga hinirang sa kanyang anak na si Jesus, at itong mga elect na ito ang dahilan kung bakit ang anak ay nagkatawang tao para tubusin at iligtas sa kasalanan. At matapos na si Jesus, ang kanyang anak ay umakyat sa langit, ang Espiritu Santo naman ang siya nag-apply ito sa iyong puso. Sinasang-ayunan mo ba ang tinatawag nating isang Diyos na may tatlong persona sa iyong kaligtasan? Opo, dahil malinaw din po sa akin na nakasulat po sa Biblia at mula yun sa Panginoon. Narinig mo rin yung kahulugan ng bautismo, na ang bautismo sa tubig ay hindi nakapagpapatawad ng iyong kasalanan. Ito ay simbolo, ito ay sign, ito ay may tinuturo. Kung kaya't ang mga kahulugan nito ay sa iyong bautismo sa tubig ngayon, ay iyong ipinapayag ng pakikiisa mo sa Panginoong Hesukristo, ang iyong pakikipag-fellowship sa Panginoong Hesukristo, ang iyong pagkaunawa na nung ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, kay Jesus, napatawad na ang iyong kasalanan. Ngayon, itong paggawa mong ito ay bilang pagsunod sa utos ni Jesus, at sa iyong tugon ay pagpapakita sa amin dito sa RGBC ng iyong pagkalibing ng iyong dating pagkatao at pamumuhay, at sa pag-ahon sa tubig ay ang iyong bagong pamumuhay. Tulad ng sinabi ni Pablo, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Maaasahan ba namin na itong iyong pagsang-ayon sa water baptism ay ang pagpapayag ng iyong determinasyon na ikaw ay susunod sa kalooban ng Panginoong Hesus? Opo. Pinapalalanan din ka namin na hindi natin sinasabing huwag ka na magkasala. Hindi natin mararating yung pagiging perfection na hindi na magkakasala sa mundong ito. Ngunit kung ikaw ay mahuhulog sa kasalanan, ipinapahayag mo ba na ang iyong determinasyon ng paglakad at pagsunod sa Panginoon, ikaw ay tatayo at babangon muli at sundin at ipamuhay ang kalooban ng Panginoon? Opo, Pastor. Kung ngayon, wala nang iba pang o ano pang hadlang na ang ating kapatid na si J. Mars Sevillejo ay hindi mabautismuhan sa tubig. Pwede ka nang pumasok sa baptismal pool. J. Mars Sevillejo, saksi ang ating Diyos, saksi ang Redeemed by Grace Baptist Church sa araw na ito, at narinig namin ang iyong pagpapahayag, kaya't sa mga sandaling ito, J. Mar, ikaw ay aking binabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Welcome po natin ang ating kapatid. Ngayon ay nasaksihan natin ang tinatawag natin Christian baptism. Sa konsyensya natin ay nakita ito ay ayos sa salita ng Diyos. Mamaya ay maibibilang siya, tatanggapin natin na karagdagan bilang ng Redeemed by Grace Baptist Church membership. Meron pa rin tayong ceremony mamayang maikli sa pagtanggap natin sa Kanya. Purihin ang Panginoon.
May dorma tayo.